dun sa mga nakatutok sa atin, no, from the time nag-start po ang Julius and Tintin show, familiar na kayo kina Tiffany at Dilette, lalo na si Tiffany kasi very active ho siya sa social media, sa kanyang mga socials. Pero sige, just to refresh them, Tiffany and Letly. Paano nga ba kayo ulit na-develop, nagkita, nagkainlaban ni Letly? Just a short backgrounder. Yan po, nag-start po yung relationship po namin at nag-start po yung pagliligaw ko sa kanya dun sa pageant po ng Anilag Festival. Ayan. Kung saan kandidata ka? Yes, kandidato din po siya. Pareho kayo. Opo, it's a lesbian and gay competitions na dapat ng festival. Couple. Yes, dapat po. couple. So kayo na yung couple that time. Hindi pa po. Sinong partner mo? Wala pa po akong partner noon that time. Parang 7 months po akong single noon. Oh. Then, ayun nga, nakilala ko nga po siya dun sa Anilag. Ayun nga po, yung lesbian and gay gay pageant po ng Anilag Festival. Nanalo kayo together? Talo po kami pareho. Talo kayo pareho. Okay, talunan. Talunan. Pero nakuha ko naman wins. siya. Ikaw ang nanligaw. Ako po yung nanligaw kay Let. Paano manligaw ang isang gay sa lesbian? Gusto ko lang malaman. Paano ka nanligaw kay Letly? Mahirap siyang ligawan kasi, mamo. Talagang papo eh. Siyempre parang may culture shock pa eh. Siyempre lesbian tapos manliligaw ang isang bakla or manliligaw isang transgender, ganyan. So, malaki yung adjustment, diba? So, yun, parang talagang pumasok ako sa butas ng karayom. Kasi nga, hindi naman niya talaga ako gusto. Talagang may mga, may mga pagtatago moment siya pag pupunta ako sa kanila na naliligaw ako. So, ayan po. Then, pero tanong na yun natin si Letly, paano bumukas ang iyong puso para kay Tiff na una, hindi mo type? Nung nanligaw po siya sa family ko, doon ko po nakita yung talagang sincere niya po. Opo. Then, doon na po ako nahulog sa kanya. Ayun. Pero originally, ang talagang gusto mo ay babae. Yes po. Ikaw naman, ang gusto mo ay... Originally, yung talagang gusto mo talaga, yung hino-hope mo before, ay lalaki. Papo kasi ako kasi talaga, nag-start talaga ako sa identity crisis kasi may nagiging partner ako nagbabae nung mga high school and elementary days. Then, nung college, doon na nag-loud yung lalaki naman yung naging ka-relationship. So, paano mo i-compare yung dalawang yun? Ang hirap. So, sabi ko talaga, parang sinabi ko na lang sa mga ate ko, sa mga pinsan ko, na, kasi only child po ako, tas hindi ako tanggap ni Papa that time. So, parang ang sabi ko na lang na, pag nag-28 ako or pag nag-26 years old ako, maghahanap ako ng partner na babae para makasama ko habang buhay. Kasi natatakot sila in the future na baka mamaya tumanda ako mag-isa. Ayun yung pinakatakot ng mga relatives ko, ng mga pinsan kong babae. Ayan. So, ayun naman, natupad naman at si Let po yung naging sagot. Yung ilang taon na kayong kasal? Kinasal talaga kayo? Wedding anniversary po namin. Catholic wedding ba to? Christian wedding? Civil wedding. Civil wedding. Kasi pwede yan sa, di ba? Sa simbahan kasi, di ba? Pwede. Pwede rin po. Kaso nga po nung that time, parang nagpa-plan po kami nga mag-church, hindi po nila ina-allowed na Bakit? magdamit. Magdamit. You have to... Kailangan mag-wear ako ng look barong. like a man and she looks like a girl. Nakagaon siya, ganyan. Did you do that? You dress like a man and... Ayaw nga nila. Sa ibang sa ibang simbahan. Kinasal po kami ni former Mayor Timmy Chipeco. Civil lang. Opo, sa civil. Pero pinayagan niya po kami at nag-sponsor po noon that time. Ayan po. Ayun. Ang damit ko po nan ay bigay po ni Mama Rene Salud. Si Mama Rene. I love Mama Rene. Gumawa ng wedding gown. So, ibig sabihin, sa simbahang Katolika, pwede kayong magpakasal provided na dapat ikaw ay nakabarong. Siya nakagown. Ayun yung mangyayari. If ever magkaroon ng chance, just to get married. Pag nagka-baby na po kami,